Sinalakay sa Misamis Oriental ang paggawaan ng bakal na umano'y substandard at delikado sa kalusugan. Mag-aari raw ito ng negosyanteng si Tony Yang na sangkot sa Pogo. Nakikita rin ito banta sa seguridad lalo't maraming nabisto roong undocumented Chinese nationals at malapit ito sa isang naval facility. Nakatutok si Chino Gaston. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, National Bureau of Investigation at iba pang law enforcement personnel ang compound na ito sa Tagoloan, Misamis Oriental kung saan tinutunaw ang mga imported at lokal na bakal. Sa inisyal na report ng mga otoridad, mapanganib ang mga bakal na tinutunaw rito kaya posibleng may masamang epekto sa paligid at sa mga nagtatrabaho sa planta. Posible ring substandard ang mga ginagawang bakal dito na delikado kung ginamit sa mga estruktura sa bansa. Ang planta ay nasa loob ng Philippine Veterans Development Corporation na under supervision ng Department of National Defense. Sa safety practices, may violation. Yung environmental damage ng mga tambak nila dyan, na sa tabi ng dagat, violation na ng environmental code natin. Pero kung merong pinsala sa community hazard, sa nature ng material, ang OCD ay nakatalaga na it will be the subject of further investigation by the NBI and the PAO. Ang sumbong is harmful or noxious materials. Ngayon, yan ay klina-classify, no? Kung ano nga ang nature ng material. Nadiskubre sa pasilidad ang 69 na individual, karamihan ay mga umano'y undocumented Chinese nationals. Meron din umanong mga Pilipino. Susuriin sila para malaman kung na-expose sila sa nakalalasong chemical o radiation. Pangamba pa ni Teodoro, banta sa pambansang seguridad ang pagiging malapit lang sa tinatayong naval facility sa probinsya. Ayon sa Defense Department, napag-alamang ang may-ari ng kumpanya ay ang kontrobersyal na negosyanteng si Tony Yang, kapatid ng economic advisor noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang na sangkot sa iba't ibang kontrobersya. Inaresto si Tony Yang noong 2024 dahil sa pagkakasangkot sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operations. Pinasusuri ng DND ang lahat ng mga kumpanyang nasa industrial complex. Pinagpapaliwanag din ang mga kinatawan ng kumpanya at mga opisyal nito. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.